Ako po si Moises San Pedro, dati po rin Iglesia de Cristo na umalis na sa kanila dahil naguguluhan po ako sa kanilang katuruan. Kaya masasabi ko po dyan sa mga dating kapatid ko dyan sa Iglesia ni Cristo na sana hanggat maaari, umalis na po kayo dyan. Ako po ay nananawagan at tinatawagan ko ng pansin ang mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo at mga dating kasama namin ng mga may tungkulin sa pananampalatayang yan. Ako, si Brad Romy, sila Brother Mataro at iba pang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dati, nakita ninyo kung paano namin hinakot ang mga tao noon sa Katoliko at Protestante para dalhin sa Iglesia niyan. Pero ngayon, makikita rin ninyo sa pangunguna ni kapatid ni Eli Soriano at sa pagsuporta naming mga dating ministro sa Iglesia ni Cristo, hahakutin namin ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. At sana po ay magustuhan nyo ang handog naming awitin at sana nanonood si Bularan, ano? Kaya tandaan niyo ito, Bularan, itong nakikita nyo ngayon, ha? Madadagdagan pa to, hindi ka namin tatantanan! Ito ang tunay na dapat na aniban, sino mang naghahanap ng katotohanan. Patuloy pa rin ang sagutan sa panig ng dalawang grupo. Sa kabila ng maraming pagkakataonang napatunayan ng hindi kayang sumabay ng mga ministro ni Manalo sa talinong taglay ng mangangaral ng Diyos na si Brother Eli. At dahil nadama ng mga ito ang unti-unti nang nababawasan ang kanilang mga miyembro, tulad ng inaasahan, ginamit nila ang lahat ng impluensya upang patigilin ang programang ito sa pagsigaw ng kabulukan ng kanilang iglesia. Kabi-kabila ang mga asuntong isinampa nila sa mga hukuman ng tao laban kay Brother Eli. May pagkakataon pang hindi nakapag-broadcast ng live sa Strata dahil sa pagsalakay ng mga ministro ng iglesyang ito, kasama ng mga kawani ng National Bureau of Investigation. Dagdag pa rito,
ang pagsugod ng daan-daang mga debaril na kagawad ng NBI sa pangunguna ng mga kaalyado ni Bularan sa Ad Convention Center isang madaling araw ng Pebrero, taong 2002. Sa kabila ng mga panggigipit na ito, ay nabigo pa rin ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nahadlangan ang pangangaral ni Brother Eli. Bagaman patuloy pa rin sila sa pagsasalita ng laban sa panig na ito. Nagduwag silang humarap sa grupong ito sa isang usapan sa telebisyon na sa mahaba-habang panahon ay hiniling ng mga manonood at mga nagsusuri. Sa mahabang panahon, ay wala na yatang mangangaral at leader ng relihiyon na nangahaspang lumaban kay Brother Eli Soriano sa isang debate sa telebisyon. Dahil sa maraming pagkakataon, ay napatunayan na ang pagbihirang talinong taglay ni Brother Eli Soriano na bigay ng Diyos. Subalit alam ba ninyong sa buwan ng Marso ay may naglakas ng loob na harapin si Brother Eli Soriano sa isang debate sa telebisyon? Brother Eli, alam ko kung nakikinig kayo. Salamat po at nandiyan pa kayo. Bilang katibayan po sa mga nanonood, lalo na po sa panig ng Iglesia ni Cristo na tayo po ay walang sabwatan, total ang layunin po ninyo na nakita namin ay lumutang yung katotohanan. Ano po? Di po ba, Brother Eli? Ang layunin din po namin ay lumutang yung katotohanan. Kaya kung inyo pong mamarapatin, bagaman ginagamit na po namin itong oras ninyo, kami po ay magalang na humihiling sa inyo na sana ay magkaroon tayo ng friendly debate na ang aming pong issue na gusto naming pagdebatihan po natin ay patutunayan po namin sa inyo at sa lahat na ang Panginoong Jesus ay tao sa kalagayan at ang Diyos, ang tunay na Diyos, ang Ama, ang tunay na Diyos. Dahil doon po tayo mayroong pagkakaiba sa aral na ang alam po namin, ang Panginoong Jesucristo sa inyo ay Diyos. Ano po, Brother Eli? At kung mapatunayan po ninyo sa amin na ang Panginoong Jesus ay Diyos, handa po kaming sumama sa grupo ninyo. Patutunayan daw na si Kristo ay tao, tulad ng pangunahing doktrinang tinataguyod ng samahang kinalasan ng grupo ni Del Rosario. At dahil alam ng mga ministro ni Manalo na hindi nila ito mapatutunayang tama ayon sa Biblia, ginamit na naman nila ang kanilang impluensya upang mapigilan ang gagawing paghaharap. Ilang araw bago ang debate sa pagitan ng panig na ito at ng breakaway group ng INC, ay nagpalabas ng temporary restraining order ang korte para pigilan ang pagsasaimpapawid ng nasabing debate. Dahil ito di umano ay nakakasira sa pangalan ng kanilang iglesia. Sa pagpasok ng mga sumunod na buwan ay wala pa ring humpay ang mga ministro ni Manalo sa paninira sa pagkatao ni Brother Eli. Halos lahat na ng paraan ay ginamit na nila masira lang ang malinis na pangalan ni kapatid na Eli sa publiko. Maging ang mga videotapes ng eksklusibong pagkakatipon ng samahan tulad ng pagpapasalamat sa Diyos ay ginamit ng grupo nila Bularan at ipinanood sa publiko upang ibunyag di umano ang pag-aabuso daw ni Brother Eli sa kapatirang kanyang pinangangasiwaan. Subalit, bigo pa rin ang mga ministrong ito sa kanilang maitim na balak. Sa bawat pagsagot ni Brother Eli sa mga akusasyon nila,
ay tila isang sampal sa kanilang mga mukha. Tunay na hindi matututulan ng sinuman ang bibig na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang sugong mga ngaral.